Ako lang ba yung nakakapansin nito or nakakakita ng mga post patungkol sa ating mga kababayang Pulahan? Sa totoo lang, no, kahit papano medyo nag-aalala ako sa kanila dahil syempre mga Pilipino pa rin sila, no. Kasi ito po yung nakikita ko sa kanila ngayon. Naalala nyo to? Yan. Yung umamin sa kalagayan niya, no? Kung nakita po natin na nagpagulong-gulong siya dyan, dun sa mga poster nila Atty. Lenny at ni BBM, na proud siya na si BBM yung kanyang binoto. Pero later on, nakita natin na dun sa video na nag-viral din, na wala daw siyang pambili ng gamot, no? Pinakita niya yung kalagayan niya. Anyway, may part sa sarili ko na nagsasabi na deserve niya yan kasi nga yung decision niya hindi niya pinag-isipang mabuti. Pero may part din sa sarili ko na nagsasabi na nakakaawa din sila, nakakahabag din sila. Pero huwag tayong mag-focus sa kanya, no? Alam naman natin kung ano yung nangyari sa kanya at nag-viral po siya. Ito yung nagpapaworry sa akin sa mga nangyayari patungkol sa mga kababayan natin na Pulahan, mga taga-kabilang Kubol. May mga kumakalat na ganitong post about Juliana Parescoba. Alam naman natin si Juliana Parescoba. Kung di ako nagkakamali, naging part yan ng Lenlen series, yung ginawa ng direktor. Ito yung kasagsagan ng eleksyon, talagang makikita natin yung mga series nila. Pero sabi dito ni Juliana Parescoba, hindi ko sure kung legit ito, no? Pero ito po yung kumakalat. Sabi dyan, maghirap man ako, o ano ngayon? Lumaki ako sa hirap, kaya meron man o wala, sanay ako. Kaya ko mag-ulam ng tuyo at asin, kayo. Baka nga ang tatanda nyo na wala pa kayong bahay. Kakapal nyo pumuna ng iba. And then, ito pa, kumakalat ito, no? Again, hindi natin alam kung legit ito, pero ito po yung kumakalat. Yung Juliana Parescova na parisan, sabi dyan sa caption, wish na bumalik ng Showtime. So, in my opinion, mukhang meron pong pinagdadaan ng difficulty si Juliana pagdating sa kanyang financial status, no? Totoo man yung mga post na yan, nakakaawa din naman, ano? Pero again, hindi naman tayo nagkulang sa pagpapaalala sa kanila, no, no nakarang eleksyon, na ganito yung pwedeng mangyari, no? Yung tao na inayawan nyo, si Atty. Lenny, siya yung gusto ng mga investors. At kapag maraming investors, tataas ang employment at lalago ang ekonomiya. Pero ganun po yung naging desisyon nila noong eleksyon, hindi naman natin pwedeng sabihin, or siguro pwede natin sabihin na kaya ganyan yung nangyayari sa kanila. Si Ai de las Alas, hindi ko na rin nakikita, no? Parang nawala na siya ng career sa showbiz, no? Marami silang mga sumuporta sa Pulahan, no? Sa kabila na hindi na natin nararamdaman. Mga artista sa showbiz, mga influencers, tsaka mga kilalang personality na hindi na natin nararamdaman, no? Parang humupa or kumupas yung kanilang ningning, yung kanilang influence ay bumaba, no? Kaya hindi ko talaga lubos maisip, no? Hindi ko maintindihan at siguro hindi ko matanggap na kung mas powerful pagdating sa pagtangkilik, no, ang mga kakamping, nangangahulugan lamang na mas marami tayo, na mas majority tayo kasi kaya nating hindi tangkilikin ng isang celebrity. So, ibig sabihin, may kakayahan tayong magpabagsak sa career ng isang celebrity, no? So, tayo yung majority. Kasi kung totoo nga, di ba, yung 31 million, di dapat namamayagpag pa rin yung mga celebrities na sumuporta sa kanila up until now. Pero, sa nakikita ko mga namamayagpag ngayon, sila Triona Gray, sila Vice Ganda, sila Ann Curtis, no? Yun naman po ay personal observation ko lamang. Ito pa, ibabahagi ko sa inyo. Ito po, yan, sila. Yan po ay TikTokers, kilalang TikTokers, no, na may million followers, no. Pero sila po ay, nakita ko dun sa mga content nila at sa mga comment na nabasa ko sa mga content nila, tila may pinagdadaanan po sila na may kinalaman sa kanilang mental health, no. Yan po yung seryosong bagay. Kaya medyo, kahit pa paano, nagwo-worry din ako sa kanila, no. So siguro naman, nagkaroon na sila ng initiative na kumonsulta sa mga professional, no. Ito yung talagang nagulat ako nung nakita ko yung mga post ni Miss Elizabeth Oropesa. Tingnan po natin ang mga post niya. Sabi niya dito, I have seen extraterrestrial beings. Sabi pa niya dito, how to talk to your past loved ones. Talking to the dead. Ayan, yung mga content niya parang hindi usual na nakikita kong content, no. Para sa akin, ito po ay paranormal content ba ang mga ito? Sabi dito, energy imprint, haunted house at multo. Ito pa, humans in Biringan that ate black Christ. Sorry ewan ko kung naniniwala kayo dyan sa Biringan, sa may summer ba yan. Pero ako hindi pa ako naniniwala. Tapos sabi dito, class of aliens. Ito naman, ang batang lumutang. Tapos ito pa, kababalaghan sa Mount Banahaw. Anting-anting at iba pa. Tapos ito, mga engkantong humihingi ng help, part 1.
So, yan po yung mga content ni Miss Elizabeth Oropesa na para sa akin ay parang hindi yata makatotohanan, no? Opinion ko lang naman, no? Hindi ko siya dinidisrespect at hindi ko rin dinidisrespect ang mga sumusuporta at naniniwala sa kanya. Pero at this age of social media and state-of-the-art equipments and gadgets and technology, no? Na talaga namang mahihirapan ka. Ako personally, nahihirapan ako maniwala sa mga ganitong usapin or content. But then again, irespeto po natin yung paniniwala. Ako lamang po ay nagtataka at medyo nagwo-worry dahil kakaiba po yung mga content niya no? So, dun sa una, dun sa TikToker ito, meron silang pinagdadaanan na seryoso na kinalaman sa mental health nila. Dapat talaga nilang i-address yan at kumonsulta. Siguro naman at this point, kumukonsulta na sila dahil hindi po biro yan. Hindi yan pinagsasawalang bahala, hindi yan dapat pinagtatawanan at hindi yan dapat pinagbubunyi ng mga tao kahit pa mga taong hindi gusto sa kanila or mga taong hindi nila kagaya ng sinuportahan at mga taong basher nila or kaaway nila, hindi dapat yan pinagbubunyi dahil yan po ay sensitibo at seryosong usapin, no? And then yun nga po si Miss Elizabeth Oropesa na dati may nag-viral siyang video na sinasabi niya na parang nagsisi siya, no? Yan si Miss Elizabeth tsaka yung si Beverly Salviejo yata yung isa, kung hindi ako nagkakamali, no? So tama niyo na lamang po ako. Na parang meron silang mga nag-viral na video na tila hindi nila ine-expect na ganito yung mangyayari dun sa binoto nila, no? And then nakita ko yung mga ganyang content niya, no? Sabi ko parang sandali, kakaiba ito. Siguro, ewan, mahirap din naman na mag-judge tayo, no? Yung sinishare ko lang naman po sa inyo ay opinion ko lamang, no? Maaari din naman pong mali ako at maaari naman talagang totoo yung mga dinidiscuss ni Miss Elizabeth Oropesa sa kanyang mga content. On the other hand, yung observation ko naman po sa mga kakamping, yan si Liza Soberano, nagkaroon siya ng breakthrough movie sa Hollywood at marami siyang nakuhang papuri, no, sa mga movie critics at saka sa mga film directors, no, producers sa Hollywood. Mga kilalang tao at personalidad ang pumuri sa kanyang naging performance sa kanyang kauna-unang Hollywood movie na Lisa Frankenstein, no. And then ito si Taylor Swift, no. Si Taylor Swift dati dito lang po yan sa Pilipinas nagkakaroon ng mall tour para sa kanyang concert, no? Siya po yung gumagaya kay Taylor Swift. Pero ngayon nakarating na po siya sa ibang bansa. Nakapag-perform na siya sa Australia and I think magpe-perform po siya sa Canada at sa iba pang bansa. Nagiging in demand na po siya. And sigurado po ako, confident po ako nakakamping po yan. Dahil one time sa concert niya, kinuha pa niya yung poster ni Atty. Lenny at pinakita niya sa mga tao. Proud siya na kakamping. May picture pa nga sila ni Atty. Lenny, no? So, hindi naman sa pinagkukumpara ko, no? Pero eto lang talaga yung nagiging observation ko. Na parang nagiging masalimuot yung nangyayari sa kabila at sa mga kakamping ay puro tagumpay, puro success, good vibes, positivity, magagandang balita, especially kay Atty. Lenny, no? So, kung paghahabingin natin yung mga politiko na sinuportahan ng kabila at politikong sinuportahan natin, nagiging masalimuot yung mga politiko ng kabila, nag-aaway-away. Sa Atty. Lenny, masaya, maayos, no? Maganda ang karir, maganda ang nagagawa sa Pilipinas, biya angat buhay. Nagtatravel sa iba't ibang bansa para sa kanyang mga international engagement na siyang iniimbitahan, no? Kinukuha siya sa mga international forum at saka sa mga leadership summit, no? So nakakatuwa. Pero yung nangyayari sa mga sinuportang politiko ng kabila, windang-windang. And tila ganun din ang nangyayari sa mga supporter, no? Yung mga supporter ng kakamping, yung mga kakamping, yung mga sumuporta kay Atty. Lenny, Senator Kiko, maayos na nangyayari sa kanila. Pero yung nangyayari sa mga taga-kabila ay parang hindi maganda, no? Yun po yung aking observation, no? Hindi sa pinagkukumpara ko, no, pinapakita ko lang po sa inyo yung obvious. At yun po yung obvious talaga. Alam naman natin na may mga nakulong doon sa kabila, may mga nahulihan ng ganito, may nawalan ng karir. Alam niyo na, huwag na natin isa-isahin, no? Pero yung mga kakamping, matagumpay sa kanilang mga negosyo, karir, at sa kanilang mga kanya-kanyang field, no? So, masaya ako para sa mga kakamping, pero at the same time, malungkot din ako para sa mga kababayan ko na mga pulahan o mga sumuporta sa kabila. Dahil mga Pilipino pa rin naman yung mga yun, Kaya dapat talaga maging maayos ka at maging matalino pagdating sa pagboto, sa pagdedesisyon tuwing may eleksyon, no? So, yun lang mga kababayan. Ano pong masasabi mo sa ibinahagi ko sa iyo? Anong opinion nyo? Maging masaya tayo sa tagumpay ng mga kakamping, ng mga kapwa natin mga Pilipino at wag nating i-bash at wag tayong maging masaya sa mga hindi magandang naging kapalaran ng ibang kapwa natin Pilipino. So, yun lamang po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag niyong kalimutang i-like ang video natin. Maraming po salamat.